Magandang buhay! This is Rivigala ng Mommy Kring Kring. Hindi ko na nga sana mga mari isasama itong clip na ito pero meron nga akong na-discover dito nga sa ating cellphone na nabili. Tingnan nyo nga mga mari itong aking sinum at malinaw na malinaw pa rin nga yan mga mari kahit naka-zoom na. O diba talaga naman mamahalin mo na nga itong bago nating cellphone. In-update ko na rin nga itong mga mari kaya Android 15 na nga ito. O diba? At eto na nga mga mari kinaumagahan na nga ito at kagagaling ko nga lang yan mga mari sa school dahil hinatid ko nga ang aking anak. Etong anak ko kasi mga mare ay hindi pa nga nagto 2 weeks pero tinatamad na nga pumasok. Pero dati-rati nga mga mare ay talagang excited yan pumasok kahit nga Sabado o Linggo ay nagtatanong nga yan sa akin kung meron na nga siyang pasok. Pero ngayon nga mga mare ay talagang parang ayaw na nga pumasok. Gawa nga siguro mga mare na nag-a-adjust pa nga siya sa panibago nilang teacher. Anyway, ito na nga mga mare, ito na ang ating part 3 ng ating pagme-makeover nga dito sa aming sala. Nakapag-umpisa na nga ako dyan mga maring makapagpintura kung napanood nyo nga ang ating part 2 at eto nga magre-retouch na nga lang tayo mga mari dahil may hindi nga ako napinturahan dito gawa ng hindi nga inabot ng ating ruler kaya nagpabili nga ako ng paintbrush. Yung nasa taas nga lang mga mari at yung mga hindi nga naabot ng ruler ang aking mga pininturahan lang dyan mga mari tapos dinoble ko na rin nga yung pagpipintura dun sa mga ibang hindi nga gaanong makapal. Ang araw nga mga mari ay absent na naman nga tayo sa trabaho pero dahil nga yun mga mari sa aking anak dahil hinatid ko nga yan. Parang pakiramdam ko nga talaga mga mare nagkukulang na ako at kailangan ko na talagang gawa ng paraan. Pinag-iisipan ko na nga talaga mga mare na mag-resign sa trabaho at mag-focus muna nga sa aking anak dahil sa stage na ganito nga mga mare ay kailangan talaga ng gabay ng magulang. Ayoko rin naman mga mare magkaroon ng regret na kung kailan nga ako kailangan ng aking anak ay wala nga ako. At eto nga mga mare, syempre meron nga tayong aabangan na naman sa susunod mga mare dahil may pa part 4 nga tayo. Ang ginagawa ko nga mga mare ay shelves yan na gagawin natin. At eto nga mga mare dahil nanghihinaya nga akong putulin yung mga plywood na natira doon mga mare. Eto nakakita nga akong retaso na maliit nga mga mare kaya idinugtong ko na nga lang dito at parang ang nagpapalaman nga lang tayo ng tinapay. Charot! Nilagyan ko nga lang yan mga mari ng wood glue tapos nilagyan ko nga rin itong tape para nga mas lalo nga siyang maging madikit. At nung madikit na nga siya mga mari, pininturahan ko na rin nga yan. At syempre, abangan nyo na nga lang yan mga mari sa susunod kung saan ko nga yan ilalagay. At eto na nga mga mari, dahil tapos na rin nga ako magpintura at tuyo na rin nga yan. Eto nga at ibabalik ko na nga ang mga nakalagay dyan mga mari. At hindi nga pwedeng ibalik yan basta-basta mga mari nang hindi nalilinisan. Kaya ayan, napalinis na rin nga ako. At eto na nga mga mari, excited na akong ipakita sa inyo. Pero bago yan, eto muna ang kanyang before at eto na ang kanyang after. O di ba mga mare, sobrang aliwalas na nga at hindi na tayo basta pa wallpaper mga mare. At eto pa nga yung kabila mga mare. O di ba, sobrang napakasyala na mga mare at sobrang nakaka-heart ng mga mata. At eto nga mga mare yung dati naming sala at kung matagal ko na nga kayong follower mga mare talaga nasubaybayan nyo nga ang ating pa-makeover dito sa aming sala. Kung dati nga mga mare ay hiram ganda tayo sa wallpaper ay ngayon nga hindi na gaano dahil nga may pintura na yan at konti na nga lang dyan ang wallpaper mga mare. At kung may babaguhin pa nga ako dyan mga mare yung pinto na nga lang. Pero sa susunod na nga yan mga mare at mag-iipon na naman nga tayo para ma-makeover natin yan. O siya, hanggang dito na nga lang ang ating chika. Maraming salamat sa pagsama hanggang dulo. So ulitin muli at kung di ka pa nakapalo kay Bicolanong Mommy, baka naman. O siya, bye!